Yan. Okay? Okay, isa pa. Okay, pinagpalang gabi sa atin mga kapatid ko sa Panginoon at nandito tayo muli sa gawain ng Diyos dito sa lugar ng Upper Nagpakulaw. At salamat at ginamit natin itong lugar na ito para gawin yung isang programa na may pinamagatang Gigi Talks. So, layunin ng programang ito po ay magbigay encouragement po sa lahat ng mga naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Amen. I believe na kapag nagkaroon tayo ng pagpapanibago sigla sa harapan ng Panginoon sa paglilingkod sa Diyos, ay marami tayong magagawa sa tulong ng banal na Espiritu. At kasama natin ngayon si Pastor Ian. Hi ka muna, Pastor. Amen. At nandito siya para aking interviewin. Amen. Sa mga bagay na kanyang naranasan. Kasi 3 years na siyang lilingkod sa harapan ng Panginoon. Noong March 1 ba ito, Pastor? March 1. March 1. Praise God. So, na-install ka mga 2020? 21. After na pandemic. Yung kasagsagan ng pandemic. Praise God. Salamat. 3 years ka na. Okay, so, para simulan natin itong bagay na to, ay sige po, tayo po ay mawit muna sa Panginoon at ideklara natin sa buhay natin na siya ay tapat. Amen? Praise God, tayo mahal sa Panginoon. Tapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, ang papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, dahil buti mo sa akin. Praise God. Ikaw lamang, ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Praise God. Awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong gabi. At maranasan namin, Lord, ang biyayang nagmumula sa iyo. Dalangin po namin ang sandaling fellowship namin ng iyong lingkod na si Pastor Ian. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, na mag-flow ka sa aming mga puso. At pagbigay ito sa amin ng kalakasan, at pagbigay ito sa amin ng tunay na encouragement. Sapagkat, Lord, kailangan namin magpalakasan sa isa't isa. Hindi namin kaya, Lord, kung kami lang. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin tulong ng isa't isa. Sapagkat, tunay nga, Lord, kapag united ang church, united ang mga puso namin, Panginoon, at ang tanging hangad lang namin ay mabigyan ka ng kapurihan sa buhay namin. Tunay nga, Lord, mag-flow ang great favor sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya tonight, pagpalay mo po ang gagawin namin. Dalayan po namin, Lord, na walang kaming masabi na hindi magbigay sa inyo ng lugod at gloria. Lahat ng mga bagay na masabi namin sa iyo ay maparangalan ka, mabigyan ka ng kapurihan at pasasalamat sa buhay na ito. Salamat po, Lord. Ialay namin ang gawain ito sa iyong harapan. Ikaw po ang mabless. In Jesus' name. Amen. Praise God, praise God, praise God. O sige. At simulan natin.
Amen. So, nakita natin na talagang mabiyayaan Diyos. Nakamusta na ang maghapon mo na? Kahapon pa saan ka nagpunta? Pampanga. 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 Kamusta naman ang hayop sa Pampanga? Mabuti naman ang Diyos doon. Mabuti ang Diyos doon. Baga ay yung mga tao doon ay yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos doon ay Praise God. naunawaan na nila yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen, ha? Galing, ha? Naramdaman na nila na parang may kulang kapag walang salita ng Diyos. Oo. Parang layo ng biyahe mo dyan, no? Ilang oras ang biyahe mo dyan, Pastor? Mula dito sa atin sa Olongapo hanggang sa Mexico, Pampanga. Maabot tayo doon ng almost 2 hours. Grabe, layo. Anong gamit niya ng Pastor? Motorsiklo. Motorsiklo. Single na motor. Yun ang kabayo mo doon. Yan ang kabayo. Amen. So, pero tuloy-tuloy pa rin. Pero nagpapatuloy pa. Tuloy-tuloy pa rin. Amen. Praise God. So, salamat sa bagay-bagay na ginawa ko rin. Nagpapasalamat sa Diyos at pinaunlakan mo ang aking invitasyon. Amen. Kahapon pa lang, no? Kagabi pa lang, nag-chat na tayo. Amen. At bakit simula sa'yo? Amen. Amen. So, pwede kang magtanong, bakit simula sa akin? Tama? Okay. So, ako naniniwala na yung meron ka ngayon, amen, ay puso na hindi bumibitaw. Praise God. Praise God. Amen? Kasi alam ko, mahirap talaga maglingkod. Pero nakikita ko sa puso mo na hindi ka bumibitaw. Sa meron ka ngayon, sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kahit alam mo na talagang pabitaw na eh. Amen? Bitaw na eh. Amen? Pero nakita ko yung along the way, nung time magkasama sa Bataan, ay nakikita ko yung puso mo na itong puso na to yung kailangan ng marami. Amen? Yung pusong hindi bumibitaw. Amen? Kaya ang ikot natin ngayon ay yung magkaroon ng pag-asa lagi sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Yung hindi ka sumuko. Amen? Gaano man ito kahirap, hindi ka sumuko. Pero bago natin puntahan yung pastor, ay siyempre, ikaw ay pastor na ngayon. At kanina nga, sabi ang ating napag-alaman. Okay. 3 taon ka ng pastor. Amen? 2021, para kang pandemic pastor. Sino pa kabatch mo niyan? Joshua. Si Pastor Joshua. Oh, yes. Tapos, sino pa? 3 kami. 3 ba kayo? Sino pa isa? Hindi ko na ma-recall yung... Baka si Pastor Leon, hindi niyo ba? Hindi. Sa Kawag, hindi. Hawak siya ni Pastor Oo. Sino kayo kabatch mo? Sige. Sa susunod na lang siguro. Hindi ko rin maalala. Pero si Pastor Joshua yung isang kabatch mo. Tapos ikaw. Parang si Grace ata, sa Subic. Yung mataba. Oo, yung si Grace. So, biyaya ng Panginoon. Amen, nakakapagpatuloy ka pa rin sa panahon natin ngayon. 2024. Amen. So, kung di nyo alam, si Pastor Ian ay matagal ko nang kakilala, no? Since networking days. Amen. Bago kasi kami magkakilala ni Pastor Ian, ay nasa isang kumpanya kami ng networking. Amen. So, hindi ko nababanggit yung pangalan, ha? Okay. So, doon kami nagkakilala. At bakit ko siya nakilala? Dahil sa best friend ko noon na maaligid-aligid itong si Pastor Ian. Hindi ko na rin mabanggit yung pangalan. Baka marinig niya itong usapan natin. Okay, ma-showbiz pa tayo, no? So, doon ko nakilala si Pastor Ian. So, pagkakilala ko dito talaga tahimik lang. Amen? Pero magulo yung masasabi natin pinagdadaanan niya sa buhay. Amen? At hindi ko makakalimutan dito kay Pastor Ian, yung panahon na wala kaming makain ng panahon na yun. Sa Barreto kasi No, sa Barreto pa tayo. Ako kasi taga Barreto. So 10 years kaming tumira sa Barreto, sa Rizal. Kayo sa Burgos kayo. Okay, so nung time na walang-wala kami, yun hindi ko makakalimutan. Wala kami makain ng time na yun eh. Ako noon nasa madilim pang mundo eh. Amen. Hindi ko makalimutan dito kay Pastor Ian yung nagdala siya ng ng isang ham. Ham. Naalala mo yan? Spam, no? Ay, spam. Nung araw na yun, bagamat maliit para sa kanya, malaking bagay para sa amin. Kasi maghapon kami walang kain. Tapos parang gabi ata yun. Basta gabi ata yun. Gabi ba yun?
bandang gabi na, no? Kapo kayo ng kain. Then, kinontak ko na siya na baka meron kang pagkain dyan. Kasi yung pagkain namin noon, yung tinatanim ng nanay ko sa, albos, Talbos. sa likod ng bahay namin. So, yun lang maghapon namin pagkain. Tapos, gisa-gisa lang. Yun lang. So, naubusan ng talbos. Okay? Then, walang-wala talaga kami. At salamat kasi nga, nung time na kinontak kita, tumugon ka agad. Bagamat para sa inyo, maliit na yon kasi marami kayong ganun eh. Pero nakatawid kami nung time na yon sa gutom. Amen. Pero di pa ako Kristiyano nun. No? So, yun ang hindi ko makakalimutan sa'yo. Kaya, nung time na yun, naging magkaibigan talaga tayo. Okay? So, salamat sa malapain. So, along the way, nung tayo ay may journey sa harapan ng Diyos. Amen. So, nung panahon na ito, si Pastor Ian, naiwan ko sa Pampanga. Oo, nare-recall ko pa eh. Sa bandang Lubao, no? Sa Lubao. Sa Baptist yun. Then, nagulat ako, pag uwi niya, hawak niya na Bible. Tapos, ano nangyari doon? Pinuntahan niya ako sa bahay, doon pa sa Barreto. Pinuntahan niya sa bahay. Tapos, nagulat ako sa kanya na ano yung pinagsasabi niya. Kasi nga, Bible hawak. Tapos, minsan suot mo pa, long sleeve eh. Long sleeve talaga yun. Oo, tapos naka-stocks pa. So, di ko makalimutan yon. At sasabi siya sa akin tungkol sa salita ng Panginoon. So, syempre ako, nung time na yon, na-amaze ako kasi, ano nangyari sa'yo? Okay, so, tapos in-invite mo ako. Una, hindi ako pumayag, bisi-bisihan. Okay, nung Sunday, siguro mga susunod na panahon na, doon na ako nagpunta. So, ang nagtulak sa akin, bakit ako napasama? Kasi punong-puno na rin ako noon ng problema, ng bigat. Para bang hindi ko na kaya. Okay, so yung stress, kasi daming text sa akin, mura. Okay, so sobrang stress. Yung tahanan, yung pamilya, grabe rin yung problema. Matindi talaga. Parang masasabi ko, bagyo talaga ng buhay na naranasan ko sa panahon na yun. Amen. At nung na-invite nga ako doon sa dinadaluan mong church sa Baptist, no, Tabernacle, no, ay doon ko narinig yung Word of God na talagang tumarak sa puso ko talaga na praise God. Pero nasasaktan ako in the sense na totoo yung sinasabi ng pastor. Then after yung pagsasalita nga, para bang nakaramdam ako ng correction at the same time, peace. Bakit ako kinokorek? Kasi parang nakikare yung Diyos, yung Word. Ganun pala, no, ang Word of God. Pag kinokorek ka, hindi ka sinasaktan, kundi, lalo ka pang binibigyan ng kapayapaan. Kasi mas nararamdaman mo yung care, yung love, na ayaw kang ipahamak ng naririnig mo tungkol sa salita ng Diyos. Okay? So, yun, doon na nagsimula ang journey. Then, anong nangyari, Pastor, ay nawala tayo sa gawain. Nawala tayo sa gawain. Amen, nawala ka sa gawain. Amen. Pero ako naman nagpatuloy noon, time na yun. Patuloy, tuloy-tuloy pa rin ako ng panahon na yun. Then, isang banda, napunta tayo sa gantong gawain, sa Prayer of Faith Church. Okay, so doon naman, tuloy-tuloy na tayo noon. At hinanap kita din. Amen. Nagbaliktad na yung sitwasyon natin. Amen. So, tara, Pastor. Kapatid, tara, punta tayo dito. Okay, so doon na nagsimula yung journey. Okay, natin sa gawain ng Panginoon. So, ngayon, Pastor, ako yung nagsasalita ngayon, no? Ngayon, kung magpapakilala ka ngayon, sino ba si Pastor Ian noon, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon? Kasi nagulat kasi talaga ako nung time na, na-amaze ako. Sabi ko, ano nangyari dito sa tropa ko? Biglang nag-transform. Nag-transform eh. Transform. Tapos pagpupunta ako dito sa Ocean View, kasi yung bahay niya noon, hindi pa ganun kaayos eh. Kahon pa lang. Box talaga yun. Box lang, tapos yung pwedeng gumuho, yung ganon, yung sa Ocean View. Puro talahib, nakita ko yung lahat eh. So, tapos may igiban pa doon eh. Minsan sa duyan pa nga ako, may duyan doon, no? Sa igiban. Yun, doon ako nagduduyan. Tapos, nagulat talaga ako sa'yo, paano nangyari. Pero bago yun, sino ka ba nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon?
Sino ba ako? Oo, sino ka? Sino ka? Tanong ko din sino ba ako noon? Kasi ako noon yung, ang buhay ko noon ay taong gustong laging patunayan ng sarili. Kasi ako yung taong di nakaramdam ng may nagtitiwala. Kumbaga marami ang tingin sa akin, kahit yung pinakamalalapit sa aking puso, na ang tingin sa akin ay wala na ako mararating. So hanggang ganyan ka na lang. So parang nakatali na sa marami na kung sino ako noon ay ganun pa rin ako. Okay. So kaya namuhay ako noon na empty ako, the same time may broken din ako. Kumbaga wasak yung aking pagkatao. Dahil hindi ko naramdaman yung may nagtitiwala na may mararating ako sa buhay. Kaya parang ang sinasik yun sa aking puso na papatunayan ko na mali sila. Ayun. Na mali sila na kaya ko. Kaya dumating ako sa point na kahit ginawa ko na yung lahat ay feeling ko pa rin empty pa rin ako. Maraming pagkakataon. I mean, kaya yung longingness ko na sa pagmamahal, pagtitiwala, pagmamalasakit na gusto kong maramdaman ko ay hinanap ko yun sa maraming bagay. Mga bagay. Sa kaibigan. Kaibigan. Sa mga kaibigan. Okay, puro kaibigan. Barkada. So doon ko siya hinanap. Pero hindi ko siya talaga natagpuan. So hinanap mo, naghanap ka na naghanap. Amen. At hindi mo siya natagpuan. Amen. Tapos, ano nangyari? Ngayon ay, dahil nga naiwan mo ako sa Lubao noong panahon na yun. Okay, baga nakita ko sa sarili ko parang wala akong patutunguhan. So, anong gagawin ko sa buhay ko? Pero paano nga pala paano tayo napunta doon sa Lubao? Pinakilala mo sa akin kaibigan mo na downline mo noon sa network, si Brian. Si Brian. Kasi si Brian, nakakilala ko naman sa San Fernando, Pampanga. Doon sa intersection. Then, pinakilala naman ako ni Brian na nagigitara sa church, sa Baptist. So, parang sineran ko siya nagpresent ako sa kanya ng business. Then, siya naman, nagpe-present sa akin ng gospel. Gospel. Nagpe-present sa akin ng gospel. Pero, in-ignore ko pa rin. Kasi para sa akin, yung mga tingin ko sa ganitong gawain, mga pangmahirap, pang mga walang-wala. Amen. So, ganun ako kayabang noon eh. Pero wala naman akong patunayan sa sarili ko. Amen. So, doon napunta. Bakit ka napunta sa Lubao? Tapos, ayun nga, kinontak kita. Tapos, ito na. Nandito na tayo sa Lubao. Ano nangyari doon sa Lubao? Yung kaibigan ng kaibigan mo. Yung kaibigan ng kaibigan mo ay nakilala ko. Naalala mo pa yung nagigitara doon? Yung medyo chubby. Si Brian. Si Andrew yata. Yun, si Andrew. Tama. Si Andrew yun, si Andrew. Tapos. Ito na, sige. Saan ba nagsimula? Si Andrew and then Brian. Tapos in-invite ka ni Andrew tsaka ni Brian dun sa church. Na-invite kayong dalawa. Parang di ko maalala kung nakasama ko si Brian dun eh. Para kasi kakilala niya lang si Andrew. Kakilala niya lang si Andrew. Tapos nakilala natin si Ate Lovely. I see. Oo, tama. Naalala ko yun. So, siya yung nagpo-push na, simba naman kayo. Nagpipray daw siya ng mga kabataan. I see. Oo nga, tama. Naalala ko yun. Nagpipray daw siya ng mga kabataan. Bagong maging youth sa church. Oo nga, tama ka dyan. Naalala ko yun. Tapos lumapis siya sa atin. Ako naman, hindi ko pinapansin yun. Ina-ignore ko lang kasi para saan yan, di ba? Ayoko dyan. Kasi galing na ako dati sa mga ganyan. Kasi mula pa nung children ministry, sa 7th Street pa kami noon, ang nagtuturo sa amin mga Koreano. Yung dyan, Vision Church. Amen. Pastor ng Korea. Tapos, napunta ako sa kabataan, mga youth. Parang wala lang sa akin. Tapos kaya nung may lumalapit, ni-ignore ko. Tapos ano nangyari sa'yo noon? Ano nangyari? Nung nakilala ko si Ate Lovely, ayun. Baga masaya na rin puso ko noon na parang may kakaiba dito.
May kakaiba. Parang masaya dito. Nung napunta ka sa Masaya church, dito. nung napunta ka Napunta sa ako sa church. church. Tapos, Tapos dahil, nung time na, wala na akong basahin nun eh. sa corner ka na. Corner lang. Wala akong basahin, di ako makawin ng Olongapo lang. Hindi ako makawin. So, wala akong choice kundi tumira dun sa church. Okay, okay, okay. So, every morning, doon ako tumira, wala akong choice, lahat doon Kristiyano. So, every morning ay merong devotion. Okay, So, okay. every day, nagarinig ang salita ng Diyos. Kasi kunti ko nakilala ng Diyos. Wow, praise So, God. araw-araw, word of God. Hindi ko mababord ang ganun. Araw-araw lang ang choice. Baga, gigisingin ka nila araw 5 a.m. 5 a.m. 5 a.m. to 6 Parang a.m. don't watch ang Don't watch dating. ang dating. Okay, okay. Praise God. Bago magliwanag. Wow. Ganun na. Amen, amen, amen. Every morning ka, nagisingan, tapos devotion. Mm-mm. So, ako lang kinig-kinig lang. Pero, one week nung, siguro 1 week, Oo. nung ganun yung sistema, nung Sunday service na, ay, doon ko na-encounter ang Diyos. Wow. Yung time na yun. Praise So, God. tawag dito, nung, maalala ko lang, nung prayer of acceptance na yung pastor, Mm. doon sa lugar, ay, talagang naramdaman ko yung pagyakap ng Diyos. Praise God. Amen. Nag-feedback parang nag-feedback sa isipan ko yung mga bagay na nagawa kong mga pagkakamali. Wow, amen. Kung sino ako noon, kung ano ako, ano mga pinagagawa ko sa buhay ko. Amen. Pero hindi ko yung naramdaman yung pag-condemn ng Diyos. Oo. Yung pagkakataon. Oo. Hindi sa lahat ng bagay na pinaalala ng Diyos kung sino ako, naramdaman ko yung totoong pagtanggap. Wow, sarap. Oh, praise Ay, God. dito ko. Oo. Doon ko natagpuan, matagal ko nang inaano. Wow. Sa Panginoon. Baga parang ito yung mga sa lahat ng problema mo, ito yung naging solusyon. Yes. Si Jesus. Siya yung naging kasagutan. Siya naging kasagutan. Mga Wow, tanong. praise the Lord. Praise the Sa mga Lord. hinahanap ko sa buhay. Amen. Siya yung sagot. Siyang sagot. Siya ang sagot talaga. So, after the prayer of acceptance, sinanggap mo si Jesus as your personal Savior. Amen. At Lord sa buhay mo. Amen. Doon parang nag-turn around. Oo, parang bumaliktad yung sitwasyon ng buhay mo, yung buhay mo mismo. Parang nagbago instant, no? Isang click. Oo, instant, no? Pero napansin ko, Pastor, nasabi mo na araw-araw merong devotion. Yes. O araw-araw merong devotion. So, mga kapatid, makita natin talagang nagkakaroon lang talaga ng pananampalataya ang isang tao kapag meron siyang naririnig na salita ng Diyos. So, ito yung nagtulak sa'yo para isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. E nung nakarinig ka ng salita ng Diyos. Kasi maraming mga tao tumanggap kay Jesus, pero hindi nasuko yung buhay nila kay Lord. Diba? So, isa sa mga nakita ko sa sinabi mo ay nakakarinig ka ng Word of God, tapos nung tumubo na yung binhi sa puso mo, doon mo na sinabi, Lord, sinusuko ko ang lahat sa'yo. Then, nung after na isuko mo na lahat sa Panginoon, talagang ipinaranas sa'yo ng Diyos yung pagyakap. Yung sabi mo kanina, pagyakap ng Diyos. Pagyakap ng Diyos. Sasabi natin, pag-ibig ng Panginoon yan. So, after nun, anong ginawa mo na? So, ito na. Nakaranas ka ng pagyakap ng Diyos. Nung naranasan ko na yung unang encounter ko sa Diyos. First encounter mo First talaga. encounter ko sa Diyos. Praise God. Within 6 days. 7 days. 7 days. Within 7 days. From start nung na-encounter ko ang Panginoon, nag-decide ako magpa-bautismo. Nagpabautismo ka na rin. So, nag-set silang schedule ng baptism ng 1 week before. Amen, amen, amen. Doon na nangyari. So, after 7 days na-baptize ako, panibagong experience yun na naranasan ko sa Panginoon. Anong karanasan naman yun? Yung, parang pakiramdam ko ay bago nang nilalak talaga. New creation. New creation na talaga. Praise the Lord, new creation. Nung paglubog, tapos pagtahon, yun yung experience. parang pakiramdam ko sa sarili ko, parang bagong iyan na to. Wow. Wala na yung dating ako. Oo. Na kilala ng marami. Wow. parang bagong pagkatao na ginawa ng Panginoon sa buhay. Praise God, praise God. And doon ko naramdaman maraming changes sa personal kong buhay. Yun yung dati ay nung wala pa ako sa Diyos. Yung pagmumura, manarisim ko na. Manarisim ko na yan. Pero nung simula nung naborn again ako, nakilala ko sa Panginoon.
napansin ko ng sarili ko na hindi ko siya kayang gawin. Praise God. Hindi Praise ko God. na Praise siya God. kayang gawin. Tapos ang tanging kasiyahan ko na lang yung salita ng Diyos. Wow. Gusto ko may marinig na salita ng Panginoon. Amen. 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 Tapos yung bagay, doon na kaligayahan ko, wala na akong pakialam sa iba pang bagay. Oo. Baga, yung ayaw kong mawala sa Diyos. Sa presensya ng Diyos, ayaw mawala. Praise God. Kaya nung time na yun, doon ako, nag-aapoy niya ako nun eh. Oo, kasi Nag-aapoy. parang na-born again ka na. Na-born again eh. Oo. Parang yung naranasan ko pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. Ito Wow. yung nagtulak naman sa akin na maglingkod. Wow, ito Kahit na hindi ko pa alam yung maglingkod. yun na yung sabi mo, Lord, maglilingkod ako sa So, yun, praise God. So, sa napansin ko sa mga sinabi mo, yung naranasan mo yung pagyakap ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, at nakita mo talagang ito na yung kasagutan ng lahat ng mga problema mo. Amen. Then, nagkaroon ng unang hakbang ng pagsunod, which is ito nga, yung baptism. Amen. So, nakaramdam ka na parang bagong iyan na to. Amen. Then, nagkaroon ka ng heart desire na, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Kahit wala kang idea kung paano maglingkod sa harapan ng Panginoon. So, mga kapatid, makita natin talagang, yung paglilingkod, hindi siya natututunan, no? Amen. Galing siya sa puso na binigay sa'yo ng Diyos. Yung desire na maglingkod pala sa Diyos, hindi siya natututunan kahit saan. Baga, dinalagay talaga ng Diyos sa puso mo. So, yun yung napansin ko dun sa istorya mo. At nakita ko talagang, totoo nga na ang Diyos talaga yung nagbibigay ng puso, nagbibigay ng, tawag nito, ng pagtawag. Amen? Talagang siya. Kasi sabi mo nga kanina, hindi mo alam paano, pero may desire ka. Hindi ka lang. Yun lang. Wala nagsabi sa'yo na, maglingkod ka na. Wala ganun. Habang buhay ka pa, maglingkod. Parang dinagkailan talaga sa heart mo na gusto kong paglingkuran ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, na-experience mo yung love. Love. Praise God. Naalala ko tuloy yung sa babae. Yung babaeng makasalanan. Di ba? So, wala naman nag-utos sa kanya na buhusan ng pabango ang paa ni Jesus, no? Yung buhok niya, gawing pamunas, tapos yung luha niya. Wala nag-utos sa kanya eh. So, parang nakita ko sa buhay mo yun na di mo alam kung paano paglilingkuran. Basta linagay lang sa'yo ng Panginoon yung heart, yung desire na gusto kong paglingkuran si Jesus kasi nakaramdam ako ng pag-ibig. Parang yung babae. Tama? Kaya yung sinabi ni Jesus kay Simon na Pariseo, nakikita mo ba yung babae yan? Nung time na pumasok ako, di mo ginawa, yung ginawa niya. Pero siya, pagpasok mo, talagang panay ng halik niya, di ba? Di tumigil. Oo, so ibig sabihin, hindi natututunan yung paglilingkod. Yung baga linalagay talaga ng Diyos sa puso natin, yung desire na makapaglingkod sa Panginoon. So, ganda nung bagay na sinabi mo kanina. Okay? So, ito na. Nag-apoy ka na. Amen? So, paano ka nakabalik sa Olongapo? Hindi ko rin alam. Parang bumalik ka kasi, paano nangyari? Hindi ko na siya matandaan talaga. Di mo na. Paano ko nakabalik? Oo, hindi yung Olongapo, yung nakauwi ka na, pinuntahan mo na ako. Nung nakabalik na ako, ano man tanong? Paano ka nakabalik sa Olongapo? Kasi nakauwi ka eh. Nakauwi ako. Kasi sa baptist ka doon ka sa Lubao bumabad eh. Parang pinakain ka nila doon, nakatulog ka doon. Binuhay nila ako. Binuhay ka doon eh. Amen. So after noon, pagbalik, paano ka nakauwi? Namasahe ka? Bigyan kang pera? Namasahe ko. Namasahe ka. So nagpaalam ka na uuwi ka. Sa church doon, sa church sa Lubao. Oo. So after nung umuwi ka, yun na yung time na nagpunta ka na. Ayun. Tapos, paano ka naman napunta sa tabernacle? Naghanap ako ng church. I see. Talaga. Okay. Tapos nakachat ko yung anak ng pastor. Kapatid ng pastor, which is kaklase ko noon, mga school. Paano nagsimula ang conversation niya? Hindi mo rin maalala? Hindi ko na siya maalala. Praise God. Basta naghanap akong Baptist church. Oo, so... Tapos, sakto ang Baptist sila. Sakto. Doon ako napadpad. Ayun, napadpad ka na doon. Pumunta na ako doon Sunday. So, pumunta ka muna doon, then pinuntan mo ako.
Bago pumunta sa akin, pumunta ka muna doon. Parang ganun ganun yung ano ata eh. Parang ganun ata yung sequence. Nagpunta ka muna sa church doon, tapos pinuntahan mo ako. Dalawang baptist yata ang napuntahan ko noon. Dalawang baptist. Isa sa Barreto. Sa hillside, yung Hindi. sa Abra. Yung sa may hulo, malapit sa Creation. May baptist din Metropolitan. Metropolitan. Oo, yung baptist doon. Oo, nakikita ko nga yun. Tapos sa lumipat ako doon kala Luisa, ganun natin nangyari. I see. Sa Tabernacle. Oo. So after nun, yun na, pinuntahan mo na ako. Kasi may dala-dala ka na ng Bible na. Oo. So fast track tayo, Pastor. Okay, so ito na, nagsimula na yung journey mo sa Panginoon, yung desire mo na, wow, uhaw na uhaw ka sa paglilingkod kasi nga, nakaranas ka sa Panginoon. So ito na, nung nasa Panginoon ka na, alam ko di madali ito eh. So may journey tayo sa spiritual na buhay natin. Kasi kala ng marami kapag nandito ka na sa Panginoon, ay okay na yun. Amen? So, may journey. Merong paglalakbay sa buhay spiritual. Okay? Paglalakbay. Sa tingin mo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa journey mo sa Panginoon? Hindi ka pa pastor, ha? Wala pa tayo sa pagpapastor, eh. Okay? Sa tingin mo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo yung sa paglalakbay mo sa Panginoon? At paano mo to nalagpasan? Siguro yung pinakamahirap. Yung mahirap pa. Pinakamahirap. Yung sa tingin mo talagang dito, talagang muntikan na talaga akong mawalay sa Panginoon. Yung gano'n, yung gano'n. Oo. Sige, ano yun? Siguro yung kasi naramdaman ko na nabuo ako noon eh. Nabuo ka na noon eh. Nabuo na talagang ako, new creation ka na. New creation ka na. Nagsimula kasi ako na, nung nawali ako sa Diyos, natisod ako sa pastor. Okay. Para lang, masimulan lang. Oo. Baga yung, may expectation kasi ako dun sa pastor. Kasi hindi ko pa naman alam paano maglingkod, paano magpatanggap. Hindi ko pa alam yung ganyan. Okay, nung dinala ko si yung pastor sa bahay namin. Kasi ang unang naging desire ko talaga. Family. Okay. Sabi ko yung, kailangan makilala nila si Jesus. Yes, katulad ng pagkakilala. Kailangan maligtas sila. Amen. Kailangan madala ko sila sa Diyos. So yun agad yung naging puso ko sa Panginoon. Amen. So nasa Tabernacle ako, ba't ako nawala talaga doon? Dahil may expectation ako sa pastor na magagawain na siya doon sa bahay. Oo. So parang hindi siya nangyari. Oo. So siguro dalawang story short, na-disappoint ako. So may disappointment. May disappointment. Okay. Hanggang sa nawala ako sa Diyos. So ito na medyo nanlamig ka. Yun ba yung ibig sabihin? Nanlamig ka, naglaylo ka. Ayun, naglaylo ka. Kaya hindi ka na tuloy-tuloy. So ano nangyari sa'yo nung panahon na naglalaylo ka? Naglaylo na ako, wala na akong narinig na word of God. Oo, wala ka na narinig na word of God. Wala na akong personal. Oo. Na devotion. Parang balik ka ulit sa dati. Doon na nung balik lahat. So parang bumalik yung bagay na napagdaanan ko noon. Which is niligtas na ako ng Diyos doon. I see, oo. So, parang nag-feedback sa akin dahil sa aking mga nakaraan. Ayun. So parang nabumalik yung unforgiveness, yung pain, yung mga ganun akong naramdaman, yung mawala ako sa Diyos. Grabe, hirap Amen. So mga kapatid, nakita natin sa kwento na pag nawalay ka kahit mga ilang araw, no? Yung dati mong ginagawa sa Panginoon, hindi mo nagagawa. Parang ang bilis, no? Bumalik. Ang bilis. Parang kinain ka ulit ng past mo. Amen. Parang pinaalala ulit sa kanyang kaaway. Talagang plano ng demonyo nandun, yung magnakaw, pumatay, manira. So, yun yung intention niya. Nakawin. Oo, yun yung intention. Pag nawalay tayo sa Panginoon, magagawa niya yun. So, kaya mga kapatid sa Panginoon, talagang pag-ingatan talaga natin na hindi mawalay. Yes. Kasi pag nawalay tayo sa Panginoon, magkakaroon ng pagkakataon. Opportunity yung kaaway na gawin yung kanyang plano. Which is ito nga, yung nakawan ka ng kagalakan, yung, ayun nga, yung sabi mo na ligtas ka na ako noon eh. Amen? Yung parang na-experience ko na eh.
Pero nawala yung joy eh. Nawala. Oo, nawala eh. Parang yung joy of salvation. Hanggang sa ito na, konti-konti talagang yung apoy, nawawala hanggang sa, ayun na. Then, pagkakaalam ko, nung nawala-wala ka na, siya namang nag-cruise yung landas ulit natin. Yun na yun, no? Sabi, saan ka na ngayon? Hindi ka na nag-ano, no? Yun na ata yun. So nagkwento-kwentuhan tayo. So matagal tayong hindi nag-meet no, time na yun. Kasi nawala ka na rin. Sabi ko, saan na kaya itong kaibigan ko to? Hindi na nagpapakita. Kasi ako na lang tira dun eh. Okay, dun sa pinagsisimbahan na yun. So, ngayon, ako rin nawala. Oo, nawala din ako kasi nga, ang ano ko noon ay daming bigayan. Yun naman yung sa akin. Okay, so parang nahiya ako. Kahit may trabaho ko noon, hindi ko nagawa yung pangako ko na ibigay yung ano. And kaya sa atin, pag may mga pledging, huwag kayong matakot. Amen. Pag di na kaya, sabihin nyo lang. Hindi naman pinipilit eh. Okay, so yun na nangyari. So, nawala ako. Then, eto na, meron nag-invite sa akin dito sa gawain ng prayer of faith. Amen. Kasi, bakit ako nag-okay, umoo? Kasi, noong time na yun, parang may kulang sa buhay ko. Nagtatrabaho naman ako, kumikita naman ako, pero parang may kinauuhawan ako, parang empty, parang may kailangan na, kailangan ko uminom. Parang gano'n, yung uhaw na uhaw ako. So, pagka-attend ko sa isang gawain nga, ang unang gawain na pinuntahan ko dito sa Mother Church natin. Mother Church. Sa sentro yung gilid pa, hindi pa gawa yung malaking simbahan. So, gilid pa. At doon nagsimula. Then, magsaysay. Siguro mga ilang attend ko. Saka ko, kasi parang nag-observe muna ako eh. Kung okay ba. May nagulat pa nga ako, lumuluhod din. Tapos maingay, sa atin, gitara lang, di ba, ganun. So, maingay, may drums. So, pero along the way, sabi ko, okay okay to Then, meron palang Bible school. So, okay So, doon nakita na, nagkaroon ng puso naman na, sabi ko, sama ko nga dito yung tropa. Okay, so yun na. So, ngayon, nung napunta ka na sa, itong journey natin sa Panginoon, nandito na tayo, ano na yung pinakamahirap na napagdaanan mo na? So, ito na, nawalay ka sa Panginoon. Nagbalik tayo ulit eh. Bumalik sa Panginoon. So, tuloy-tuloy na ulit. Nakabuelo ka na ulit sa paglalakbay mo buhay spiritual. So, ngayon, syempre, alam ko, di madali. Ano yung mahirap na pinagdaanan mo ngayon? Anong panahon na nandito ka na ulit, nasa Panginoon ka na ulit? Pinakamahirap? Oo, mahirap Oo. Yung sinasabi ko, wala pang asawa nito Alam mo? Oo, wala pa. Binata pa ako na ito. Oo, binata ka pa nito. Siguro yung pinakamahirap? Oo. Yung tagal ka. Oo, sige. Pinakamahirap. Masabi mo talagang... Ako kasi ang nahirapan talaga ako, family. Okay. Sa family. Kaya ako nahirapan ito yung gusto nila, expectation nila, ito yung gusto mong gawin sa Diyos. Ayun, oo. So ngayon, tingin mo tayo doon. So, family, then nag-usbong-usbong. Nagbunga-bunga yung siyempre struggle ka, compromise. Then, naalala ko pa, merong time na nagkaroon ka ng karelasyon. Oo, ito. So, kasi nga, ang pinag-ugatan is family. Family problem. Oo, may sa Panginoon ka na ito. Oo, then, nagkaroon ng bunga. So, parang bumalik ulit sa dati. Parang hinahanap mo ulit sa, Parang bumalik yung dati na empty ka. Oo, empty. Pero, sa journey ka na ito sa spiritual mo. Alam mong mali itong lalakbay mo, pero kasi may pinag-ugatan no? Yung may pinag-ugatan, family, then, ito na. So, masabi ko, yun yung mahirap, struggle ka doon talaga. Paano mo nalagpasan, kapatid? Yung pangyayaring yan? May nagtyagang pastor eh. Praise God. May nagtyaga, naabutin pa rin ako eh. Wow, amen. Pero tutusin talaga, hindi ko na kaya. Noong time na yan? Noong time na yun, dahil gusto ko na lang itama kahit mali.
Paano ibig mo sabihin? Itama ka, mali. Dahil nagkamali na ako, so panindigan ko na lang yung pagkakamali ko, pinagpatuloy ko. So, idire-diretso. So, dire-diretso. Okay. So, para bang, ito na to eh. Tuloy ko na. Baga, alis na lang ako sa side ng aking family. Ayun. Parang gusto na i-isolate na lang yung sarili ko. Ang dating nagrebelde ka. Yes. Parang ganon, nagrebelde ka. Oo. Pero parang ito ata yung may church na sa bahay niyo na to, no? Tama ba? May church na sa bahay niyo na to, no? Oh, meron na. Meron na eh. Alam ko meron na eh. Oo. Hindi ko rin makakalimutan din yung time na yun. Kasi excited pa tayo ng opening eh. Yung baga tinatrabaho natin yung opening, yung 2014 nag-open ang Ocean View. Okay, so excited pa tayo nun eh. Oo. Then, pero nagkaroon ng struggle eh. Nagkaroon ng struggle. Family problem talaga. Tapos kinorner na rin kasi ako nung time na yan. Babae. Ayun, na-corner ka na. Na-corner talaga ako. Ibang klase talaga. Kasi may gawain nun sa Nuevesia yata yun. I see, October. October, oo. 2000. Excited ako nun, Pastor. 14 din. October yun ata eh. 2014 yun, October. Okay. Dapat kasama ako nun, di ba? Oo. Naka-ready na ako nun. Damit. Naka-impake na ako nun. Naalala ko yan. Parang nagtitext ako sa'yo noon. Kung saan ka na, ano nangyari sa'yo. Tapos, pupunta doon sa bahay. Lasing. Ayun. Doon ka na na-corner. Doon ako na-corner. Yun. Hindi ko maiwan ngayon kasi may magwawala sa loob. Ayun. Doon ka na na-corner. So, hindi ka makawala doon sa bagay na. Hanggang sa natali ako doon. Natali. Nalayo ako sa Diyos. Nalayo ka sa Diyos. So, paano mo nalagpasan ito? Kabalik tayo doon. May nagtsagang pastor. Oo. Then, paano ka na-convince na iwan na yung ganitong buhay? Kasi, alam mo, mali ito eh. Mali. Oo. Paano ka na-convince? Yung nung time kasi na yun, hirap na talaga mag-exit doon. Mahirap eh. Hirap sa sitwasyon, hirap na. Oo. Nag-iisip ka ba? Araw-araw ba nag-iisip? Araw-araw mag-iisip. Oo. Minsan nga na. Kumbaga, ayoko, dito yung nais na Diyos sa buhay. Oo, tama. Kaya lang parang doon sa sitwasyon, parang hindi ka ganun kadali na makaalis. Grabe, hirap. Hirap na makaalis. Pero, nung araw-araw, dadala ko ng pastor. Ikaw yun eh. Dadala. At yung mga consequences, pak. Pag yung mga pagkakamali. Totoo yung mga ganung bagay. Takot pa kita nun eh. ang kinatakot ko, hindi talaga yung sumpa eh. Ano yun? Ang kinatakot ko yung hindi ko maranasan yung plano ng Diyos sa buhay ko. Okay. Yung, ayokong pumayag na nandito sa yung kalagayan. Ayun. Baga mawalan ka ng chance, no? Opportunity. Parang sinira ko yung sarili kong buhay eh. Parang choice mo yun. Choice mo yun. Dahil choice mo. Baga merong ino-offer na maganda si Lord, pero dahil ito yung choice mo, para bang ayaw mo magsisi sa dulo. O parang gano'n, no? Parang panghabang buhay ko itong pagsisisihan. Parang nagbubulay-bulay kasi ako. Ito ba yung buhay na nais ng Diyos sa buhay ko? Ayun. Yun na. Ayun na. Tinatagpo ka na ng Panginoon. Tapos yung last na ata, no, magkasama kami ni Pastora noon. Nung araw na yon, then talaga masyadong pressure din, pati sa family, tahanan nyo, sobrang pressure. At kinakamusta ka din nila kung ano ang nangyayari sa'yo. Pero ganun pa man, talagang nakita namin sobrang stress, depressed, parang parang nasa kawalan ka. Anong dati wasak ako? Mas wasak ako doon. Mas matindi, no? Mas matindi. So mga kapatid, nakita nyo na iba yung unbeliever ka, nakaranas ka ng kabutihan ng Diyos. Iba yung believer ka na, nakaranas ka ng ganitong klaseng, iba, no? Mas mabigat, no? Mas mabigat siya. Bumigat siya, no? Pero yung grace ng Diyos nandoon, no? Pero yung grace, grace ng Diyos nandoon, no? So, eto na. Paano ka na-convince nga? Ano nagtulak sa'yo? Yung nasabi niyo na mag-decision ka. Ayun. Doon nag-decision ako. So, buong gabi yun na pinag-isipan mo talaga. Pinag-isipan, pinanalangin ko sa Diyos. Hindi ko kaya eh. Parang nagtatalo sa puso ko na iiwan ko itong taon to. Dinala ko dito.
kasama ko doon talaga sa ganitong sitwasyon. Parang iiwan ko, parang nakukusa siya, parang may ganong deceiving na nararamdaman. Oo. Pero mas matibang kasi sa akin yung piliin ko kung yung naisin ng Diyos. Wow. Kasi una pa lang, alam ko din na naisin ng Diyos talaga. Masagot na kalagayan. Hallelujah. Amen, amen, amen. Baga sayang naman yung, alam kong naging malawak sa puso ko, nandito yung naisin ng Diyos. Ayun. Kaya, ulit-ulit yun na nag-feedback sa akin. Oo. Isipan na, dito yung plano ng Diyos, dito yung naisin ng Diyos sa buhay ko. Amen. So, nag-decide ka na. Nag-decide na ako. So, after the decision, eto na. Ano na? Umalis ka na talaga. Umalis ka na talaga. Hindi pa rin madali yan. Oo, di madali. Pero salamat, nalagpas mo. Ano nakalagpas? Nalagpas. Dahil sa isang decision. Okay, so, ibig sabihin, decision mo pa rin talaga. Amen? Kaya talagang nasa pagpili ng tao talaga, no? Kung ano yung bagay na naisin nila na puntahan. Kasi lagi may option si Lord. Amen? Narrow gate ba o yung hindi ka na pipilitin ng Diyos eh. Hindi ka pipilitin eh. So, it's up to you. It's up to you. Oo, ano ang decision mo. Tama. And thank you sa Panginoon kasi nga sa hinahaba-haba ng araw ata o linggo, may mga ilang linggo din yun. Buwan din ba? Months din. Months. Kasi hirap talaga yung kalagayan mo dun, no? Ako naman, nababurden ako kasi nga 2 months yata. Oo. Sabi ko, kawawa naman itong taong to. Kung papapayaan to. Sabi ko, magkita na naman kami. Ano nangyari sa'yo? Eto. Parang ganun yung nasa isip ko na sabi ko, kaawa-awa. Kung alalahanin ko Oo, wow. Siguro kung wala ding pason nagpaalala, siguro talagang sira ng buhay ko ngayon. Siguro habang nag-uusap tayo ngayon, hindi tayo makapag-usap ng ganito. Hindi na. Baka makita mo, adik-adik. Ang mahirap talaga. Alam ko talagang yung patutuwa ko doon, kasiraan na ng buhay ko. Papunta ka na sa kasiraan ng buhay. Yung bulok na buhay, mas magiging bulok pa yan. Ang hirap. Along the way. Kung ang hirap. Hindi ako inabot ng Diyos talaga. Praise God. Praise God. Kaya sabi ko, yung... Amen. Amen. So, salamat, Pastor, at nalagpasan mo yan. Amen. So, ito na. So, tuloy-tuloy na tayo sa journey. Kasi may struggle ka pa rin. Struggle ka pa rin no? Yung time na yun, nung nakalaya ka, struggle pa rin. Pero tuloy-tuloy pa rin sa Panginoon. So, ito na. Fast forward tayo, no? Marami ka na nalagpasan. Marami ka ng labang ipinanalo. Amen? So, kung babalikan natin, masasabi kong victorious ka. Okay? At mananagumpay ka nga. So, hindi totoo na mahina ka, kasama mo ang Diyos. Marami ka ng ipinanalong laban. Amen. So, sana maging encouragement din sa'yo yan. Di ba? Amen? Kung titignan mo lang yung pinagdaanan mo nun, parang bihira, may pinanalo kang laban. Amen? So, ang ganda na nangyari. So, ngayon, ano yung naramdaman mo na? Kasi ang haba na eh. Magpapastor ka na ngayon. Ito na. Okay, so ito na. Baga, sa pagkakwentuhan natin, ito na yung desire na nilagay sa'yo. Maglilingkod ako eh. Amen? Ang daming pinagdaanan eh. Talagang nasubok yung faith eh, no? Nasubok eh. Pero ito na eh. Ito na yung sinasabing binigyan ka na. Yung desire ng Diyos nilagay sa'yo, maglingkod ka. Ito ngayon, maglilingkod ka na bilang pastor. So, nung itatalaga ka, anong naramdaman mo? So, masaya ako. Yun, maligaya ako. Maligaya. Maligaya ako. Bakit? Magbigay ka lang ng isa. Yung ligaya ko, yung, alam ko naman di ko kayang gawin. Okay, hindi mo kayang gawin. Alam ko talaga hindi madali. Di madali, praise God. Nandun yung perception na responsibilidad to. Di madali to. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Pero, masaya. Pero maligaya kasi maligaya. ako. Bakit? Nung tinanong ako nung yayakapin ko ba yung paglilingkod, kung tawag ako ng Diyos maglingkod na. Oo. Ay, kasi ang tanong ko nun kung mapagkakatiwalaan ko ako ng Diyos. Kasi sa dami ng bagay na parang naging failure ko sa Panginoon. Kung mapagkakatiwalaan ko ako ng Diyos, yayakapin ko ng buo. Wow. Pagkatawag niya sa buhay. Praise God. Nung na talaga ako, baga, this is the day. Ayun. Parang nagkaroon ka ulit ng bagong opportunity muli sa buhay mo na
Yung paano ka tinagpo nun ni Lord. Amen. Yun talaga yung destination mo, no? Maglingkod sa Diyos, no? Yun pa rin ang Oo patutunguhan nga, mo no? eh. Oo. Naalala ko tuloy ulit yung nangyari kay Joseph. So, daming nangyari sa buhay niya. Oo. Amen. Daming pa masasabi natin parang pangit na pangyayari. Hmm. Pero lahat yun ginamit ni Lord para mapunta siya doon sa kanyang destiny. Amen, na maging governor. Amen. At ma-spare yung kanyang family kasi time na yun, taggutom eh. So, pumunta yung pamilya niya para bumili kay Joseph ng mga pagkain. Na-spare yung family niya. So, I believe na gagamitin ka rin ni Lord. Amen. Sa buong pamilya mo. Amen? Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ang ending niyan talagang nandun yung desire eh. Maligtas ang pamilya mo. Ito kanya, naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, I believe na mangyayari din yan. Buong sambayan, buang kan. Okay. Amen? So, sana maalala mo yung kapatid. Amen? So, ito na. So, masaya ka. Amen? Kasi maraming mga tinawag, magpastor, parang natakot eh. Pero kakaiba sa'yo, naging masaya ka. Masaya ka. So, base naman sa experience ko, sa unang part, ay, kasi nga, ito talaga yung desire na binigay sa'yo ng Lord. Naging puso mo talaga ang maglingkod sa Panginoon. Okay? So, ngayon, ito na. Pastor ka na. At katulad ng ating opening, 3 years na, Pastor. 3 taon. Simula 2021, then ngayon, 2024. Alam ko, di madali ang magpastor. Amen. Lalo na, dami nangyari kasi sa iyo eh. Amen. Na magpapastor ka, daming mong iniisip, daming struggle. Siyempre, ang isa sa mga iniisip mo ay madalas na masabi mo sa amin, mga pangangailangan, needs. Kasi ito yung time na may pamilya ka na eh. May pamilya na eh. May pamilya na eh, no? Hindi pa natin nataanan yung problema natin dyan sa paano kinasal. Wala pa tayo dyan. Fast forward tayo, Pastor. Ay 3 years na, Pastor. Amen. Sa tingin mo, kasi ito naman, yung alam ko sa pagpapastor, ang problema nga is talaga personal. Sarili. Hindi na yung paligid eh. Wala na eh. Ngayon, talaga kalaban ng sarili. Nailaban na eh. Tapos na eh. Di ba? Tapos na, tagumpay na dun eh. Pero kasi ngayon, ang talagang maraming pumapasok sa ministry na nagsisimula. Ang unang part talaga ng paglilingkod nila, struggle sila sa personal. Sa tingin mo, ano yung naging struggle mo personal? Yung laban mo talaga yung sarili mo. Kasi 3 years, medyo yan eh, akalog pa eh. No? Kumakalog talaga o kumakalog eh. Sa tingin mo, ano yung naging struggle mo sa loob ng 3 taon bilang isang pastor? Dahil pamilyado na ako na ito. Oo. Ang pinakamalaking kalaban ko talaga yung pangangailangan. Pangangailangan. Oo. Ang needs talaga. Mga needs. Baga magtatrabaho ako o maglilingkod. Ayun. Oo. So, nag-aagaw ngayon. So, agaw siya. Nag-aagaw ngayon. Parang ilang beses ko rin in-attempt na magtrabaho. Okay. So, magkaiba nung nakaraan. So, Iba. ang pinaglalaban mo ngayon, mali to, pupunta ako sa tama. Parang ganon. Gusto kong pumunta sa tama kasi mali to. Malit ka. Ngayon naman, parang parehas mahalaga, parehas matimbang. Hindi ka makapamili. Baga, nagtatalo ka sa aking puso na yung pamilya mo, ministry mo din. Paano ka makapag-minister sa iba, sa rin po hindi mo minister. Tama. Hirap siya. Tama. Mahirap. Okay, so ngayon, Pastor, kasi ngayon nag-stay ka pa rin, 3 years, around 3 years. Paano mo na-overcome ngayon hanggang sa mga panahon na ito? Yung struggle mo nga. Kasi hindi naman nag-feel ang Panginoon na mabalyo kanyang pangako sa buhay. Kasi noong panahon na sobrang struggle kami, nagkasakit ako. Wala akong ability na makapagtrabaho. Yun. Asawa ko, di naman pwede. Ayun. Wala akong trabaho. So, walang bagay na meron talaga kami. Wala kaming kakayanan na meron kami parang matusuhan yung pangailangan ng anak. Okay. Pero nakasurvive kayo? Pero nakasurvive kami. Sa loob ng 1 taon? Sa loob ng 1 taon. Okay. Na doon ko nakakita yung sa Diyos talaga galing lahat. Wow. Praise God. Wala talagang, din pwedeng sabihin sa sarili mo, abilidad,
Oo. Doon ko napatunayan na God will provide. Wow, At praise saka, God. ginamit din ng Diyos yung pagkakataon na yun na ano, mas yung aking prayer ay hindi yung paghingi ng pagdaing sa Diyos. Okay. Yung nagiging laman kasi na aking prayer puro puno ng pagtitiwala. Punong-puno ng pagtitiwala. Punong-puno ng Kumpiyansa pagtitiwala. sa Panginoon. Kumpiyansa sa Panginoon. Wow, praise God. So, dahil nga wala naman akong kakayanan, hindi ako makapagtrabaho. Nandigan ako sa salita ng Diyos. Eh, sabi sa Sumandig ka. ito ang bubuhay sa akin, salita ng Diyos. Amen, praise Ang God. bubuhay sa Wow. akin, salita ng Diyos. Buhay pananampalataya. Buhay pa na sa Amen, amen, amen. So, Tapos, doon ko in-apply lahat. So, walang kaagaw eh. Oo. So, hindi mo kaagaw yun na makapagtrabaho kasi tinanggalan ka ng Diyos na makapagtrabaho. So, doon ko Praise God. na-practice yung word ng Panginoon. Amen, Na amen. manampalataya, unahin mo kanyang karian, unahin mo kanyang kalooban. Lahat ng bagay na yung pangailangan ay daragdag sa iyo. Wow, praise So, God. doon ko siya pinanghawakan talaga. Amen. Kaya hanggang Paano ngayon, ngayon? nag-i-stay ka. Kaya nag-stay ako ngayon. Wow, praise God. Salamat sa Na kung paano kami sinustain noon ng Diyos, noong mga panahon, wala kami kakayanan. Kaya Amen. kami isustain ng Diyos. Amen. Kaya kami isustain sa mga susunod na panahon. Praise God. Amen. So, isa lang nakita ko, Pastor, doon sa sinasabi mo sa akin. Bago ka pa magpastor, inihanda ka na ng Diyos sa mangyayari sa'yo. Kasi nung panahon na sinasabi mong 1 year na struggle kayo, na walan ka ng kakayahan magtrabaho, may sakit ka, 1 taon, sinandigan mo ang salita ng Diyos, ang prayer mo, punong-puno ng pagtitiwala. So, ibig sabihin, bago ka patawaging pastor, inihanda ka na ng Diyos sa pinaka magiging struggle mo. Amen? Ng pagpapastor. So, tingnan mo yun, galing yun, no? Ang galing. Ang galing, di ba? Okay, so, sana makita mo yun, pastor. Amen? So, ibig Sabihin, sabihin, ko siya nakikita lahat eh. oo, di ba? Oo nga, no? Di ba? Ako napansin ko rin eh. Di ba? Habang tayo nag-uusap, amen, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Amen. So, itong pag-uusap na to talagang, hindi lang to sa mga kapanood, benepisyo sa mga kapanood, para sa iyo din. Amen. After 3 years, amen, yung bago pala ako magpastor, inanda na pala ako ng Diyos para sa labanan ito. At ngayon, tatanungin mo sa sarili mo, magpapatalo pa ba ako? Nagtagumpay na si Lord sa akin nun eh. Ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Di ba? Sinoon, hinanda na ako ni Lord. At kaya rin ako ihanda ng Diyos sa anumang bagay na pagdadaan. Amen? Ang galing, no? Ang ganda. Grabing journey. Oo, grabing journey. So, hinanda ka sa lahat ng panahon. Amen. So, ngayon, ito na yung lesson. No? Nakita natin lesson sa buhay paglilingkod mo. Amen. At hinanda ka nga talaga ng Diyos. At walang, kapag sabi mo kanina, God is faithful. Tapat ang Diyos. Ibig sabihin, sa buong journey ng buhay paglilingkod, wala ka naman talagang kakayahan. Pero ito ka ngayon, no? Nag-stay ka. So, naniniwala ako na isa ito sa pinanghawakan. Tapat ang Diyos. Amen. Kailangan mo lang siya talagang balikan kung paano ka hinanda. Hindi lang ba sa alalahanin yung kabutihan niya, kumbaga, tignan mo rin yung hinanda ka na ng Diyos noon eh. Amen. Hinanda ka na ng Diyos ngayon para sa ganitong gawain. Amen. Hinanda ka na ng Diyos noon para harapin itong bagong journey mo sa buhay. Paglilingkod bilang pastor. Amen. So ngayon, sa 3 years, ito na, 3 years ka na, nung March 1, no? Salamat tayo sa Panginoon. Ngayon, ano ang inaasahan mo ngayon na nakikita mong mangyayari sa buhay pagpapastor mo? At dito natin tatapusin. Okay? Ayan, sige. Ano inaasahan mo ngayon? Okay. Ako ba't ako nag-stay? Kasi alam kong laki ng yung pinagkatuwa sa Diyos. Alam kong hindi ako dadalhin ng Diyos doon, hindi nang pagpapalain sa lugar na yun. Wow, praise God. Hindi niya ako dadalhin doon sa lugar na yun na hindi ako mananagumpay. Amen. Very good. Lagi kong tinatanong kasi ng magbubunga dito. Wow. Amen. Baga, sa loob na siguro ng ilang taon na nandun ako sa lugar. Baga, lagi nasa puso kasi na it takes time. Wow. Baga, wag madaliin yung resulta, yung bunga. Wag madaliin. Kasi nasa proseso lahat eh. Pero lang, ang tinatanong ko kasi talaga dyan sa Pampanga, yung talagang maraming makakilala sa Diyos. Wow, praise God.
Bagay na pinakapuso ko doon eh. Oo. Bagay, bawat pamilya doon makakilala sa Diyos. Amen, amen, amen. Kaya, bagay, kasi parang pag nag-share ako ng salita ng Diyos, alay ko lang naman bungad sa kanila kung paano naging mabuti sa buhay ko. Ayun. Gusto ko maranasan nila. Amen, amen. Nag-aayos siya ng pamilya, nag-aayos siya ng pagkatao mo. Amen, amen. Na yun ang gusto kong maranasan ng maraming kaluluwa na nandoon. Amen. And so, darating sa panahon na aani rin kung lugarin na to. Amen, praise God. Magka-harvest din sa din. biyaya ng Panginoon. Amen. So, salamat, Pastor, sa isang magandang bagay na share mo sa akin, no? At sa ating mga makakapanood, no? Isa lang bagay yung sa araw na to na natutunan natin, inihahanda ka ng Diyos. Kaya bago ibigay sa ng Diyos ang isang malaki, inihanda ka ng Panginoon. Inahanda ka ng Panginoon. Kasi kasi yung panawagan pastor, malaki yun eh. Malaki. Pero bago ka tinawag na pastor, inihanda ka na pala ni Lord. 1 year talagang, di ba? Inihanda ka ng Lord. And I believe, itong 3 years time na to, inihanda ka ng Diyos. Sinahanda ka na ng Diyos. Parating na yung malaking bagay para sa iyo. Amen? Kaya pray tayo sa harapan ng Diyos. Salamatan natin sila. Palakpakan natin sila. Galing. Di ba? So, kamusta pastor? Anong pakiramdam ng interview natin? Kakaiba eh. Kakaiba. Parang may bagong revelation ng Diyos. Wow, amen. Revelation. Napalakas ka ulit. Napalakas ka ulit. Amen. Praise the Lord. Ako ngayon ko lang din na pagtanto lahat. Yan, amen. Lahat pala nung bagay na dinaanan mo, may dahilan talaga lahat. Wow, amen. Doon nagkamali man. Dadali ka pa rin kasi ng Diyos sa bagay na naisin niya. Yan, sa very plano good. niya. Oo, tama yun. So, Ano pala accident? tama yun. Tsaka ang Diyos, iba yung panahon niya sa panahon natin. Iba. Oo. Ay may time siya. May timetable siya para sa atin. Bagamat hindi man sa time mo, pero yung God's timing, yung time ng Diyos, papaganap niya sa buhay. Amen? Kaya, Pastor, praise God. Amen? Ito talaga yung purpose ko dito. Mapalakas, hindi lang yung mga makakapanood, kundi ikaw rin ay mapalakas. Amen? Kasi ako naniniwala, sa puso mo, nandun yung hindi ako susuko. Di ba? Amen. Tuloy-tuloy mo na yung pastor dahil makikita mo na yung pinaka-bunga ng ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Okay? Sige, pray tayo, pastor. Salamat, Panginoon, sa napakagandang biyaya na nakita po namin sa oras na ito. Sa maikling oras, Lord, ay napalakas po ang iyong lingkod na si Pastor Ian. Kaya I pray, patuloy sa buhay niya, palakasin mo pa siya. Salamat po sa loob ng 3 taon na paghahanda. Hindi man niya ito nakita, Lord, nung panahon ng 3 taon. Pero pinapakita mo ngayon, inihanda mo pala siya sa loob ng 3 taon. At sa aming pagkukwentuhan, salamat, Lord, sumama ka, nangusap ka sa Kanya, at ako naniniwala na palakas siya, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng joy, ng peace sa lahat ng ginagawa po namin. Holy Spirit, thank you. At sa oras na ito, Lord, ng mga bagay na nasabi na hindi mabuti, patawarin mo po kami. At Lord, sa oras na ito, si Pastor Ian ay isang muling nagkaroon ulit ng renewed strength sa paglilingkod sa harapan mo, Panginoon. Kaya I pray today, Lord, ang anointing, ano man pagkatiwala mo sa akin, anointing, Lord, pagkatiwala mo kay Pastor Ian. And today, Lord, makikita po namin, maraming bunga ang mangyayari sa buhay niya, yung maraming tao makakilala sa lugar ng Pampanga, kung saan siya nagsimula, Lord, naniniwala ko, Lord, doon mo siya tinawag din, at maraming bunga mangyayari, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Purihin ka sa gabing ito. Ikaw ang may taas sa paparangalan. In Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you, Pastor. Thank you. Praise God. Ayos, Pastor, ah. Galing.